Baka siguro, Your Honor, matagal na pong nabili yan. No, baka hindi pa nakagawa Hindi yung nga, bypass route nun. July 11, 2022 yung record dito Baka, Kaya nga naguguluhan kami. Gusto namin kayong tulungan pero kayo itong hindi makapagsalita ng tama. Paano mangyayari yon? Binili niya July 11, 2022, 300 pesos. Nagpapakita ng records of sale 2019, 1,700 pesos. Sino maniniwala sa atin dyan? Kung ano yung mapagkasunduan ng dalawang tao, isang nagbebenta, isang bumibili. Ang bumibili is Mayor Tumang. Ikaw ang nagbebenta. Pinuntahan ka niya. Siya ang mayor ng Mexico. Mrs. Pangilinan, gusto kong ilipat yung munisipyo. Alam mo naman, wala nang parking, wala nang Narinig ko pa nga si Mayor Tumang. Tingnan niyo yung mga parking. Hindi na malaman. Kung nakapark na nga sa simbaan. Sabi pa si Kapampangan si Mayor Tumang. Bakit hindi mo siya pinatawad? Your Honor, yun po. Nag-base lang po ako dun sa appraisal nung dalawang real estate companies. Yung appraisal ng real estate company? Apo. Gusto mo bang doon kita tanungin? I've noticed that many of you are simply watching my videos without subscribing. I kindly request you to consider subscribing to my channel, as your support motivates me to keep creating more content. Meron kaming mali na dokumento, i-correct natin at tulungan kami. Yun po yung objective, yun po yung gusto nating gawin dito. Kasi po, Mr. Chair, sa lahat ng dokumento, Tagalogin na lang natin, marami po kasing, sabihin na natin kaduda-duda. Unang-una, yung pong dalawang pinagbilhan ng lupa, yung mag-asawang Pangilinan at saka yung taong nagngangalang Mr. Yang, nagkasabay na bumili ng lupa sa Barangay San Antonio, July 11, 2022. Palagay ko hindi sila magkakilala, Mr. Chair. Bakit naman nagkasabay na bumili sila ng lupa sa San Antonio, yung spouses Pangilinan, 7,000 square meters plus. Nagkakahalaga ng binili niya ng 300 pesos per square meter. Si Mr. Yang binili niya kay Mr. Rivera et al. 300 pesos per square meter din. Yung binili niya kay Mr. Agapito Bondok, 300 pesos square meter din. Parehong July 11, 2022. Di ba parang, wag na natin sabihin kaduda-duda, pero nakapagtataka, hindi naman magkakilala, nagkasabay. Pagkatapos, sabay pa silang nagpanotaryo ng kanilang deed of sale, iisang tao pa rin ang nagnotaryo. Pagkatapos po, nung binili yung lupa ng munisipyo ng Mexico, Pampanga, pareho rin ang date, September 15, 2022. Yung kay Mr. Yang at saka kay Pangilinan. Pagkatapos sabay din pong na-cancel. September 23. Bakit po ganun? Pagkatapos nga, yung binabanggit namin, Mr. Chair, wala naman po tayong kasalanan dito kung halimbawa yung tax declaration na sinasabi niya 18,400 pesos, meaning to say 18 pesos and 24 cents. Ang gumawa noon yung assessor. Kasalanan ba natin yun? Yung BIR valuation is 200,000. Ibig sabihin 20 pesos per square meter. Kasalanan ba natin yun? Binabanggit lang natin. Hindi ko naman po sinasabi na kung bibili kayo ng lupa ay hanapin ninyo yung 18 pesos per square meter. Wala po kami sinasabing ganun. Or 20 pesos.
Ang sinasabi lang namin, Mr. Chair, baka naman dapat tumawad tayo sapagkat pera po ng tao ang pinag-uusapan. Kung alam natin na binili lamang ni Mr. Yang o nung mag-asawang Pangilinan na 300 pesos per square meter lamang yon, at kaya natin kinancel yung naunang deed of sale dated September 15, 2022 sapagkat gusto natin bigyan ng authority ang mayor ng munisipyo to negotiate the purchase price. Tama naman po yun eh. Kailangan i-negotiate sapagkat kailangan sinupin ang pera. Bakit lumilitaw po, Mr. Chair, parang walang negotiation? Dapat nagsimula po sa 300 pesos kasi yun po ang pagkakabili nung Mr. Yang at saka nung spouses Pangilinan. Mahirap po bang sabihin na tatawad ako halimbawa 500 pesos? Mayroon tumang sumulat ka kay Mr. Yang and you offer the price of 2,700 pesos. Tama po. Mayor Tumang, please answer the query of Congressman Marcoleta. Your Honor, hindi po ako masyadong sigurado sa figure pero parang ganun po. Opo, kasi Meron po kaming counter offer. Meron po kaming offer. yes, nasa record po kasi Mayor na sinalatan niyo po siya offering him 2,700 pesos per square meter. Your offer was declined by Mr. Yang. At ang sabi niya, I'm sorry Mayor pero talagang ang aking lupa ay pinagbibili ko at 2,950 pesos. Wala lang kasi si Mr. Yang kasi Mr. Chair, I want to ask him. Si Mr. Pangilinan nandyan. Si Miss Pangilinan nandyan. Nandyan po ba kayo? Miss Pangilinan, before you answer the query of Congressman Marcoleta, have you taken your oath? Yes po, Your Honor. Please proceed. Ano gusto mong gamiting salita? English, Filipino, Kapampangan? Tagalog na lang po, Your Honor. Salamat po. Opo. Nung binili po ninyo yung mga lupa sa San Antonio, Mexico, Pampanga, binili po ninyo at 300 pesos per square meter. Tama po. Tama po, Your Honor. Ano po yung dahilan at binili ninyo yung lupa? Your Honor, kami pong mag-asawa ay nag-i-invest po talaga kami sa mga lands, lalo na po for investment po namin. Opo. Ano po ang inisip ninyong investment doon? Siyempre po, meron kayong plano, meron kayong feasibility study. Hindi nyo bibilhin ng ganun sa presyong 300 pesos kung wala po kayong pinaplanong gawin sa lupang binili ninyo. Tama po? Tama po, Your Honor. So ano po yung plano ninyo nung bilhin ninyo yung lupa? Your Honor, nung pong nabili po namin yung lupa, alam na po namin na meron na pong plan ang national government po na magkaroon ng bypass road. So yung Yung pa pong bypass, pandemic, opo. yung bypass po ang iniisip ninyo sapagkat pag nagkaroon ng bypass road, tataas ang halaga ng lupa. Tama po, Your Honor. So wala kayong plano na magtayo ng negosyo doon. It's only for purposes of land speculation. No po, Your Honor. Meron din po kaming plan for future business po doon sa area na yun. Yan nga po yung tinatanong ko sa inyo kanina. Sinabi niyo yung bypass. Ay, opo. So nung bilhin po ninyo yon, bukod sa bypass, meron kayong plano na business
enterprise na itatayo doon kung paano ang gagawin nyo. It's 17,869 square meters. Yes po, Your Honor. Meron po kaming plano to have a business on that area. Ano nga po? It's a Maaari po- wetland. Hindi po kami nakapag-set ng plan pero po So hindi kayo kami po nakapag-set ay- ng plan because your eyes are focused on the bypass road. Tama naman yun eh. Mas maniniwala ako kung yun ang gagamitin mong dahilan. Kesa magpaikot-ikot pa tayo. The bypass road is the most important factor why you bought that piece of land in San Antonio. Correct? Tama rin po, Your Honor. No October 22, Madam, base sa tax declaration, yung lupa is agricultural land. Tama po, Your Honor. Tapos noong November 21, 2022, base rin sa tax declaration, naging industrial. Yes po, Your Honor. Ano po yung naging basis ng Mexico, Pampanga, kung alam po ninyo, para i-convert po yon from agricultural to industrial? Your Honor, Kung alam po hindi nyo, ko po kung hindi alam. po nyo alam, okay. Opo. Siguro po may makasasagot dun sa bukod kay Mayor Tumang, sino ba yung pwedeng sumagot? Ano po yung naging justification ninyo? At ni-reclassify po ninyo yung lupa from agricultural to industrial. Yung assessor nandyan po. Bilisan po nyo para madali po tayo. Assessors, please occupy the seat in front. Good morning po, Your Honor. Yung basis po namin doon, Your Honor, yung group, yung tinatawag na Comprehensive Land Use Plan. Kasi yung zonal ordinance po doon is already industrial or commercial po, Your Honor. Oo nga, pero meron kayong zoning guideline, di ba? Yes, Your Honor. Yung zoning ordinance nga, yung Comprehensive Land Use Plan po. Yung direction po ng comprehensive land use ninyo, nandoon po. Sinabi po ba ninyo na yung lupa na yun ay i-convert ninyo sapagkat kakailangan ninyo balang araw? Nakalagay sa CLUP? Hindi naman po, Your Honor. Pero siyempre po yung meron po kasing proseso dyan eh. Meron kaming requirements. Alam natin yung proseso, kaya nga dinidirect ko yung attention mo doon sa CLUP. Opo. Yung land use kasi talagang direkta nakalagay doon. Yes Kaya po, kung Your Honor. nakaplano yun, maliwanag, wala kaming problema doon. Tatanggapin namin ang katwiran mo sapagkat nakalagay yung land use na sinasabi doon, merong isang portion doon na tatargetin ninyo, gagawin yung industrial sapagkat merong kayong gagawin sa mga susunod na panahon. Yun ang ibig sabihin ng land use plan. Hindi po, Your Honor. Lahat po ng lote doon, almost 300 hectares yata po yun. Sakop na ng Comprehensive Land Use Plan namin. Na-approve po yan sa Sangguniang Panlalagyan po, Your Honor. Kailan? Hindi ko lang po alam pero mayroon na pong ordinansa doon. Mga anong 2019, 2020, 2018 o ano? 2019 tao po, sabi ng MPDC namin. Nang-approve nyo 2019. Yes po. So naging, kailan nyo na-approve? Yung CLUP na-approve nyo 2019. Yes, Your Honor. Okay. So nung nag-a-apply si Mrs. Pangilinan na ma-reclassify yung lupa niya, alam na ninyo. Tama? Sapagkat bago ma-reclassify yun, mag-a-apply sa munisipyo. Tama po ba? Actually po, Your Honor, mayroon nga po kasing kaming proseso, mayroon kaming requirements dyan. Bago siya mag-apply, mayroon kaming iniing requirements. Yung alimbawa po yung letter request niya na nakanotaryo, yung vicinity map po, tsaka yung... Hindi, alam namin po yun. May mga requirements po kayo. Yes, kaya ang po. sinasabi ko lang, bago po siya
nagpa-reclassify, alam na po ninyo dahil mag-a-apply nga siya sa munisipyo. Tama po? Yes po. Kasi po, noong November 25, doon lamang sumulat si Mayor Tumang sa Sangguniang Bayan na mangungutang siya sa DBP at itatransfer nga yung seat of government. Eh siyempre, na-reclassify na po na industrial, so mahal na po yung lupa. Kung totoo na alam ninyo na nag-apply siya, si Mrs. Pangilinan, nag-a-apply siya ng reclassification, dapat bago na-reclassify, kung nasa land use nyo naman, dapat doon nyo na tinawaran. Kasi po binili lamang niya ng 300 pesos per square meter. Tinuturoan po namin kayo, itinatama namin kagaya po ng gusto ng inyong mayor kung sakaling mayroong pagkukulang. Hindi namin kayo sinisisi. Gusto namin kayong tulungan. Ang nangyayari po kasi, nagkakaroon po tayo ng misconception dito eh. Alam po ba ninyo, Mr. Chair, doon sa kanilang mga Facebook, pati po yung aking necktie, ginawan po nila ng katatawanan. Kasi po yung necktie ko yata nung huling hearing natin ay kulay orange. Ayaw yata nila yon. Parang may kumukontra sa orange. Ang pangit ka ng necktie na yan. Hindi po ako nagagalit doon. Kahit na po anong sabihin sa necktie. Kaya para maiwasan ko na lang po, nagbarong na lang ako sa umagang ito, Mr. Chair. Wag po sana yung ganun. Wag po sana yung ganun. Walang personalan dito. Ang ibig ko sabihin, Mr. Assessor, balak pala ninyo na bumili ng lupa sa gawin na yon. Ang gusto lang namin sanang sabihin sa inyo, para masinop ninyo ang pera ng Mexico, tinawaran nyo na sana bago pa naging industrial. Tama po ba yung aking gustong ipayo sa inyo? Tama po ba? Tama po kayo. Salamat po. Kaya nga po noong January 27, sabi ko nga masyadong huli ng lahat, doon pa lamang po sumulat si Mayor Tumang para mag-offer ng presyo sa property ni Mrs. Pangilinan. Tama po ba? Mayor Tumang, please answer the query, and Ms. Pangilinan to confirm the query of and the answer of Mayor Tumang. Mayor Tumang, please reply to the query of Congressman. Yes po, Your Honor. Ms. Pangilinan. At si Mrs. Pangilinan naman, kasi yung offer ni Mayor Tumang po sa magitan ng sulat, January 27, 2023, kinabukasan naman po sumagot kayo, agreeing to the price of 2,800 pesos per square meter. Yes po, Your Honor. Ayun. Kaya ang gusto lang namin emphasize sana, Madam, kung halimbawa yung assessor ay ginawa niya yung kanyang tungkulin, binulungan niya si Mayor Tumang, boss, bilhin na natin ngayon. Huwag ka nang papayag kasi nag-apply na po si Mrs. Pangilinan, kasama yung asawa niya. Nag-apply na po para i-industrial. Alam naman po natin ililipat natin ang munisipyo. Ngayon pa lang po, tawaran na po natin ngayon. Baka sakaling makuha pa natin sa murang halaga. Yun po yung gusto lamang namin paalam sa inyo. Tingnan po ninyo, Mr. Assessor. Yung lupa po ay 17,869 square meters. Binayaran po ninyo ng 2,800 pesos per square meter or 50,033,000. Samantalang, Mrs. Pangilinan, binili mo lang ng 300 pesos per square meters. Ang ginasta mo lang ay 5,360,700 pesos. Kumita ka ng 44,672,500 pesos. Am I correct? Opo, Your Honor. So binayaran ka ng munisipyo, spot cash, 44,672,500 pesos. Opo, Your Honor. Saan mo dineposit yung pera? Siyempre, di-deposit mo, malaking pera ito. Baka marami pong mga masasamang loob na yun. Saan mo dineposit yung bayad?
Sa account ko po, Mayor. Sa Ay, cash? opo. Sa account ko po. Cash na binayaran sa'yo o Ay, hindi cheque? po. Check po, Your Honor. Saang bangko mo dineposit? Sa personal account ko po, Your Honor. Baka naman gusto mo ikwento sa amin kung kanong bangko mo dineposit. Kung gusto mo lang, kung ayaw mo naman, hindi naman kita pipilit. Dineposit mo sa account mo, di ba? Yes po, Your Honor. Oh, para malaman natin dineposit, pwede mo sabihin kung anong bangko. Wala naman siguro. Pera mo naman dito, wala namang masama. Palang maniwala ako. Sige po, Your Honor. Sa personal account ko po sa Metrobank po. Metrobank, Mexico branch. Ay, hindi po. San Fernando po. San Fernando branch. Opo. Pwede nating makuha yung statement of account mo nung panahon na dineposit mo yun. Opo, Your Honor. May Pwede bibigay naman mo sa amin? Wala po ako ngayon. Oo nga, pero may bibigay mo sa amin. Opo, Your Honor. Sino yung nagbubulong sa likuran? Please identify yourself. Are you the lawyer of Ms. Pangilinan? You. Your Honor, good morning po. Hindi po ako nagbubulong, sir. Tinanong lang po ako ng waiter kung kailangan ko raw po ng water. Okay, sorry. Ms. Pangilinan, please proceed. Okay, Ms. Pangilinan, so you commit to submit the bank statement on that particular transaction? Pwede Yeah. po, Your Honor. Okay, please submit it to the committee before the next hearing. Opo. Thank you. So yung Mrs. Pangilinan, kumita ka ng 44 million. Anong binabalak mo sapagkat ang sabi mo magtatayo ka ng negosyo? Nagasta mo na ba yun o hindi? Your Honor, inano ko rin po, ininvest ko rin po sa stock market po. Stock market. Opo. Teka muna, marunong ka sa stock market? Hindi po, meron po ako. Ilang shares ang binili mo? Hindi po. Hindi, gusto naming malaman kasi importante rin naman na ma-confirm namin talagang investor ka kasi. Kasi sabi mo investor ka eh. Ang iniisip ko kasi, mag-invest ka sa Mexico, Pampanga. Opo. Bumili ka sa stock market, hindi ko maintindihan kung ano yung shares na binili mo. Anong shares? Anong company? Your Honor, ang binili ko po yung parang trust fund po trust fund na doon po sa Metrobank. Trust fund? Yes po. Trust fund, ilang buwan? 90 days? Opo, Your Honor. 90 days. Pag 90 days, 5%. Tama? 4 point something lang po, Your Honor. Yung sinasabi ko, parang alam mo, kung investor ka talaga, pasensya ka na, no? Ang bumukala namin, kaya ka bumili ng lupa doon para yung pinagbilhan mo na yun, kumita ka talaga eh. Doon mo rin gagamitin. Dahil Mexico yun. Ano mo rin sa trust fund. Hindi natin matutukoy kung anong klaseng investment. Bahala na yung Metrobank kung paano nyo gagamitin ang pera mo. Pero hindi. Hindi para sa Mexico, Pampanga. Mr. Chair, wala si Mr. Yang. So, sasabihin ko lang, ang nakita ko sa mga papeles ni Mr. Yang, nung bili niya yung lupa kay Rivera et al. At saka kay Agapito Bondok, yun pong deed of sale ay hindi niya pinirmahan. Kaya ang dami pong nakapagtatakang mga pangyayari kasi doon. Unilateral po yung deed of absolute sale. Nandito po ba yung Register of Deeds? Yes, Your Honor. Good morning. Nasaan po kayo? Your Honor, I'm here.
Please identify yourself Pasensya ka na and po. your position sa I'm Attorney Lorna D of the Register of Deeds of Pampanga and concurrently Regional Register of Deeds for LRA Region 3, Your Honor. Please proceed. Before you proceed, Congressman Marcoleta, let me acknowledge the presence of the Honorable Ivan Howard Quinto, representing Pinuno Party List. Boss, thank you for coming, boss. Please proceed. Madam, napansin ko po yung dalawang deed of sale na kung saan ay binili ni Mr. Yang yung lupa ni Mr. Bondok at saka ni Rivera ay hindi po niya pinirmahan. Masasabi po ba natin na merong legal infirmity po yung dalawang deed of absolute sale? Your Honor, the function of the Register of Deeds is ministerial, and it is the execution of a unilateral deed of sale has been recognized by the Supreme Court in different decisions. Now, although our function is Can you ministerial. give me one decision of the Supreme Court, Madam? Your Honor, one of which cases is spouses Antonio and Josepa Perlatan versus Attorney Maria Johanna and Vallejo. Ano AC po? number 11219 dated March 16, 2020. Anong sabi po ng Supreme Court doon, Madam? While the resource person is scanning her document, let me acknowledge the presence of the Honorable Janet Elgarin, representing the First District of Iloilo, our Deputy Minority Leader. Ma'am, thank you for coming. Please proceed. I think I failed to reproduce, Your Honor, or I didn't bring it. But Sige, ganito. Total, nabanggit mo na yung spouses Tan versus Attorney Vallejo, administrative case 11219. Dito, Madam Register of Deeds, pinagalitan po ng Supreme Court yung notaryo publiko to have violated Section 3, Paragraph C, Rule 4 of the 2004 Notarial Rules on Notarial Practice. At sinabi pa ng Supreme Court dito na kahit na yung unilateral sale should only be signed by the buyer. Pero sabi niya, the vendor signature is indispensable because there is no contract of sale without the buyer. Consent being the primordial consideration. yes, Your Honor. Pag walang consent, there will be no sale. Kaya sabi ng Supreme Court, it is legally infirm. Yes, Your Honor. Pino-point out ko to bilang pagsagot na rin do sa mungkahi ni Mayor Tumang. Kung mayroong mga mali, tuturuan namin kayo, tutulungan namin kayo. Para sa ganun, lahat po ng ginawa niyo regular. Alang-alang po doon sa kapakanan ng pera ng Mexico na gusto nating sinupin. Ganon din po yung nangyari. Mr. Chair, nag-apply din po ng reclassification si Mr. Yang pagkatapos niyang mabili yung lupa kay Mr. Bondok at sa mga Rivera. Pagka-apply pa lamang, ito po yung medyo nakapagtataka. Pagka-apply pa lamang po niya ng kasi on July 18 or 1 week, kasi binili po niya July 11 yung mga lupa. 1 week later, nag-apply po ng consolidation and subdivision ng mga properties
na nabili ni Mr. Yang. Pagkatapos po ng 2 araw, medyo malakas yata siya sa Register of Deeds, nailabas po yung 3 new titles. Sabi ni Congressman Pimentel, sana all. Tama po, 2 days lang, nag-apply pa lang. Nagkatapos noong August 26, nung makatapos po na ang application po niya ng consolidation ng subdivision ay na-approve na po, na-cancel na po yung bagong issue na mga titulo at nag-issue na naman ng panibagong titulo para kay Mr. Yang. Ang nakapagtataka lamang, Mr. Chair, yung 3 sukat ng lupa, yung isa po ay 22,916, yung isa po ay 7,741, at yung isa ay 10,000 square meters. Ito nga pong 10,000 square meters or 1 hectare, ito po yung binili ng Mexico. Pero bago po lumabas yung pinakabagong titulo niya, Madam Register of Deeds, yung sukat ng lupa, hindi ganun eh. Sa makatut, binago niya. Halimbawa po, yung 22,916 ay yung ay galing sa 30,638. Yung 5,373 naging pinag-jumble niya, naging 7,741. So, ang sukat ng lupa ngayon, Mr. Chair, nag-iba po. At ang medyo nakakahiwaga dito, yung 10,000 or 1 hectare na binili ng munisipyo, nandun po sa gitna. Nakapalibot ngayon yung 2 sukat ng lupa ni Mr. Yang dun sa gitna ng 1,000 square meters. Yung isa may sukat na 22,918. Ibig sabihin halos 3 hektarya. Yung sa may bandang likod naman, 7,741 square meters. Nasa gitna po yung 1 hectare. Siyempre po kapag ang lupa po ninyo yung nasa sentro, yung nakapalibot, lupa mo pa, maganda po ang katayuan ng lupa mo. Mr. Assessor, hindi ba? Kunwari ako may-ari ng 1 hectare na yon at binili mo sa akin. Tapos yung likod at harap akin pa at napaligid. Hindi ba maganda ang kalagayan ko, Mr. Assessor? Yes po, Your Honor. Thank you po. So talaga bang investor itong mga ito? Siguro investor kayo insofar as the value of your money. Pero binili niyo hindi para gamitin ninyo sa Mexico, Pampanga. Kundi pansarili niyo. Di ko naman kayo kino-question doon. Sapagkat pera ninyo yun eh. Pero kung gagamitin niyo yung salitang investor, na kaya nyo binili yun, gusto nyo tulungan ng Mexico, Pampanga, parang malayo po yun. It's more of land speculation. Mr. Chair, yung mga lupang yun ay agricultural lands. At ang pagkakaalam ko, ganong executive order na tuloy-tuloy po yung coverage ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Nung ma-reclassify po yung inyong lupa, Mrs. Pangilinan, did you secure a land conversion from the Department of Agrarian Reform? Meron po, Your Honor. Conversion? Ay. Baka reclassification na sinasabi mo. We're talking here of 2 jurisdictions. Reclassification is within the mandate of the LGU. Conversion lies in the prerogative of the Department of Agrarian Reform. Meron ka? Reclassification lang po, Your Hindi Honor. po. Meron kayong conversion? This is required.
Kasi agricultural land yan. Ito po yung sinasabi namin. Uulitin ko po. Nang sabi ni ni Mayor Tumang, kung meron po kaming mga mali sa mga papeles namin, korekin po natin. Tulungan niyo po kami. Ito po yung ginagawa natin. Gusto nating mailagay sa ayos, alang-alang sa kapakanan ng pera ng Mexico, Pampanga. Mayor Tumang, huling tanong na, pasensya na lang po ha, pasensya na po kayo. Nung po kayo'y binigyan ng authority, kaya po ninyo kinancel yung 2 deed of sale. Deed of sale kay Mr. Yang at saka deed of sale kay Mrs. Pangilinan. Because tama naman po kayo. Hindi po nakalagay dong yung authority to negotiate. Ang nakalagay lang po is yung authority to purchase. Tama po, Mayor? Yes po, Your Honor. Okay, so binigyan po kayo ng authority to negotiate. Tama po yung ginawa ninyo. Yes po. Thank you. So nung magkaroon kayo ng authority to negotiate, ang pagkakaalam po namin, gagamitin po ninyo yon ng buong igting. I'm not saying that you will pressure the sellers. Pero, siyempre po, Mayor, ang investor or the businessman will never fight the City Hall. Pagka lumapit kayo sa kanila, kagaya ng sulat ninyo, binasa ko, napakaganda po ng forma ng sulat ninyo. Gusto namin kaanyo na maayos itong kalagayan ng aming munisipyo. Payagan nyo pong bayaran namin sa halagang advantageous to the government. Nakalagay po sa sulat ninyo. Tama po yun. Kaya nung magkaroon kayo ng authority to negotiate, gagamitin nyo po yun. Halimbawa po, ayan po si Mrs. Bakit naman na Mrs. Pangilinan, hindi mo man lang pinatawa? Wala namang kasalanan sa iyo si Mayor Tumang. Bakit ayaw mong patawarin? Mali yata yung pagkakasabi ko. Ang gusto ko lang, kasi tatawad si Mayor Tumang eh. Gusto niya yon eh. Mr. Chair, this committee never questioned the wisdom of the municipality to do its own governance. Kung kinakailangang ilipat talaga lahat ng pasilidad, dapat lang siguro kanila yun, and we will support them. Ang sinasabi lang natin, yung proseso, yung mga dokumento na gagawin ninyo para gawin yung bagay na yun, dapat nakaayon sa lahat ng batas. Bakit naman tumawad sa iyo si si Mayor? Alam mo naman at alam niya na binili mo lang sa 300 pesos. Bakit naman pinilit mo 2,800 kagad? Why? Your Honor, nag-base lang po ako dun sa appraisal ng ano? yung appraisal po ng lupa. Ang appraisal nga eh, Diyos ko. Yung market value po ng lupa nung nagpa-appraise po kami. What is the definition of market value? Fair market value. Ano? Kung ano po yung Kung ano yung halaga. mapagkasunduan ng dalawang tao, isang nagbebenta, isang bumibili. Ang bumibili is Mayor Tumang, ikaw ang nagbebenta. Pinuntahan ka niya. Siya ang mayor ng Mexico. Mrs. Pangilinan, gusto kong ilipat yung munisipyo. Alam mo naman, wala nang parking, wala nang ano. Narinig ko pa nga si Mayor Tumang. Tingnan niyo yung mga parking. Hindi na malaman kung nakapark na nga sa simbaan. Sabi pa si Kapampangan si Mayor Tumang. Bakit hindi mo siya pinatawad? Your Honor, yun po. Nag-base lang po ako dun sa appraisal nung 2 real estate companies. Yung appraisal ng real estate company? Apo. Gusto mo bang doon kita tanungin? Alam mo kung ano yung mali doon sa appraisal na yun? Na hindi namin pwedeng tanggapin? Kasi meron siyang caveat doon eh. Meron siyang warning sa amin. Ito ay hindi magagamit ng anumang korte o sino mang tribunal na didinig ng kung ano. Isip-isipin mong gagawin na yun. Yun ba yung pinagbabasihan mo?
Ipo-point out ko sa iyo yung weakness ng appraisal na yun. Hindi namin pala pwedeng gamitin. Ano, hindi raw siya pwedeng humarap kung sakaling ipatatawag namin. Yun ang nakasulat doon. Ikaw ba nung nililigawan ka ng asawa mo, nagbigay siya ng dokumento? Ito kanya, ang properties ko, darling. Sagutin mo ako. Napakarami kong pera. Pero wag kang pupunta sa lahat ng ano para sinuin mo yung binibigay kong dokumento. Tatanggapin mo ba yun? Tatanggapin mo? Ito, nilista niya yung kayamanan niya. Pinapirma niya sa isang appraisal sa accountant. Pero sabi ng accountant, wag mo kong paharapin sa nililigawan mo. Hindi ko makakapagtestigo rito. Nakasulat doon eh. Yun ang pinagbasihan mo. So, lumilitaw, Mr. Chair, tumawad si Mayor Tumang, hindi pinagbigyan. Sapagkat sa appraisal report, ito ang pinakita. Pwede namin sabihin, gawa-gawa lang yun eh. Sapagkat yun mismo ay ayaw pumunta rito. Mayor Tumang, nung ikaw ay tumawad, ayaw niyang ibaba. So, pinatulan mo na sa 2,800. Bakit hindi po ninyo inisip na sa ilalim po ng local government code, meron po kayong kapangyarihan na kunin yung lupa na yon sapagkat yun ang nakita niyong pinakamagandang lugar para ilipat ninyo ang inyong munisipyo at ibang pasilidad. I am referring to Section 19 of the Local Government Code. Ito po ang tawagin ay right of eminent domain. Hindi po ba kayo sinabihan ng inyong legal officer ng inyong munisipyo o ng assessor na mayor, masyado pong mataas yung yung turing nila? I-expropriate na lang po natin. Meron po kayong kapangyarihan na gawin yun. Nakasulat po sa batas. For public use and for public purpose, swak na swak po yun, Mayor. Susulatan ko si Mrs. Pangilinan. I'm sorry, Madam. Tinawaran ko pero masyadong mahal. I am filing an expropriation proceedings with the Regional Trial Court of Mexico, Pampanga. Babayaran ko ang lupa mo at 500 pesos per square meter. Para hindi ka naman malugi, dahil alam ko, binayaran mo lang ng 300 pesos. The government of Mexico can perfectly do that, Mayor Tumang. Bakit hindi nyo po ginawa? Your Honor, una po, wala po acknowledge regarding dun sa pag-expropriate ng paglilipatan ng seat of government. Ang alam ko lang po yung mga para sa kalsada. Pero nagbase po kasi kami, kaya doon po kami tumawad. Dahil ang provincial government, meron po siyang binigay na assess value sa amin ay 2,500. And then yung mga private individual, meron din po yung isa 3,500, yung isa 3,000, 3,300. Tapos meron din po kaming yung municipal government, yung pong tinatawag na MAC, yung Municipal Appraisal Committee. So meron po kaming pinagbasihan regarding doon sa naming pagtawad namin pong presyo. Hindi ko po kino-question yun, Mayor. Kagaya nga po nung naunang pagdinig dito, ako pa nga pong nagmungkahi ng records of sale ng assessor. Naibigay na po ba, Mr. Chair, yung records of sale na hiningi natin nung nakarang hearing? Nakalagay po ba ron yung sample ng bilian sa lugar na yon at sa panahon? Hindi, hindi, yung pong pagbili ni Pangilinan at saka ni Yang, 300 pesos, yun ay July 11, 2022. Nung bilihan po naman ng munisipyo at saka sila, February 2023 na. Ang inihingi po natin, maka-records ng bilihan sometime within the vicinity of, let's say, January
or February 2023 na talagang lilitaw, nakarampatan lang na nandun sa average na 2,900 or 3,000. Malinaw po ba doon sa report natin na may lumitaw na gano'n? Anyway, as far as I remember the last time, during the second or third hearing, we directed the ROD to submit all the documents pertaining to the history of the lands involved in this investigation. So Mr. Chair, kasi last hearing pa po yun, this representation moved for the submission of the records of sale and the municipality of Mexico committed to already deliver them to us even prior and before the meeting. Maski po yung Register of Deeds ay nag-request din tayo. Para sa ganun, makumpara nga po natin, we will not contest kung sakali pong lumitaw na ang average ranges from 2,500 to 3,000. We will never question that, provided that the documents will show na comparable talaga yun. Hindi naman isa lang, hindi dalawa. Hindi naman po isa lang ang bumili siguro sa loob ng isang buwan o sa 2 buwan doon sa panahon na pinag-uusapan natin at sa lugar na ating pinag-uusapan. So wala pa rin po pala, Mr. Chair. For the information of the Honorable Marcoleta, as per report of the COMSEC, ROD and the municipality of Mexico, Pampanga, through Mayor Tumang and Sachet, submitted those documents. O yun nga po eh. Nangako po kayo. Yung Mexico, Pampanga pala, correction, have already submitted. May I be recognized, Your Honor? Yes. The instruction for us last time, Your Honor, is only for the submission of the documents that are in possession of the Register of Deeds. There was no clear order for us to submit deeds of sale respecting the particular period when there was a sale. What I understood last time was the assessor of Mexico was the one who was directed to submit records of the deeds of sale on that particular period. The hearing resumed. Honorable Marcoleta, please proceed. So, Mr. Chair, after conferring with the Secretary of the Committee, the ones submitted are the sales involving spouses Pangilinan and Yang and the Municipality of Mexico. What we requested in the last hearing is for the Assessor's Office to submit a records of sale. Alam naman po ninyo yung pinag-uusapan natin eh. Records of sale are documents, a summarized document that will enable this committee to compare and contrast sales transaction in that place and in that, at the time, subject matter of this hearing, para sa ganun ma-justify po natin yung 2,950. Halimbawa po, merong naganap na 15 hanggang 20 pagbibilihan sa lugar na yon between January, February, or even up to, let's say, March. Yung 20 na pagbibilihan, lumilitaw po, it's within the range of 2,000 and 3,000 pesos. Ang ibig sabihin, tama po yung presyo. So kung wala kayong may bibigay sa amin, ang bibigay nyo yung record kay Mrs. Pangilinan and yung 300 pesos nga po yun eh. So what is the basis? But hindi na po yun ang punto eh, Mr. Mayor. Ang sinasabi ko, bakit hindi po ninyo ginamit yung eminent domain na power po ng munisipyo na isa pong legal na paraan para sa ganun ma-acquire po ninyo yung property na gusto ninyo, yung lugar na gusto ninyo, nang hindi po kayo gumagasta ng ganong karaming pera. Yun po yung tanong. Bakit hindi po pinag-usapan sa munisipyo at hindi kayo in-advisean ng inyong abogado na, Mayor, mayroon pa pong ibang paraan? Kung ayaw po niyang ibaba, i-expropriate na lamang po natin. Yan po yung tanong, Mayor. Your Honor, may I be recognized po? Please. Your Honor, sasabihin ko lang po yung sinabi niyong kinukuha niyong comparable sales. Meron po kami binigay na sales dyan, 1,700 per square meter.
2019 pa Okay, po yun. makikita rin naman namin kung ano. Reiterate lang namin. Kung sa kailangan po, medyo marami naman para mapakumpara. When was that? When was that? Yes. 7,700. 1,700. When was that? Okay. When was that? Anong taon? 2019 po, Your Oh, Honor. 2019. 2019? Opo. 2019. Oh, ba't binili ni Pangilinan at 300 pesos lang? Alin po, yung, hindi naman po kay Pangilinan yung sinasabi ko. Hindi, Juan, yun nga. Yung- Ang issue kasi dito is about Pangilinan. And Yan- you are required to submit the history of those sales involving Pangilinan and Idiyang property. Ewan ko nga po, Mr. Chairman, hindi para-parehas ang sales yan. Doon eh. Ibig sabihin, nasa nag-owner kung kano bibenta niya. Kasi may nakuha kami po hanggang 1,700 nga po, 2019 pa. Ibig sabihin, yung sales po doon, hindi pare-pareho. Merong makukuha kang mababa, merong mataas po, Your Honor. Sige, di bale, iniintay pa rin namin kung meron kayong makalap na records of sale. Kasi yun lang ang magiging basihan namin para i-justify natin yung... Nag-submit na po kami kapon, Your Honor. Napareceive namin po dyan sa secretary. Yung history, ang Yung, sinabit nyo is the sale between Mexico, hindi Pampanga. po, Sandali. po yun. What have you Ito po submitted? yung deed of sale na kay Elena Calma po yung seller. Yung buyer po is Arod Abreniga. When was that? Kapon po, pinareceive namin. Kailan yung sale na yan? 2019 po, Your Honor. 2019. 19. That's the 1,007. 1,700 po. But not the two properties. 2 properties po. Yung dalawa? Opo, yung dalawa. Yung dalawang involved ngayon? And then, dalawang property And po yun. sinasabi ko yung history ng purchase of lands with that two properties which is owned by Pangilinan and Ideya. Hindi po yun. Oh, yun yung tinatanong ko eh. Kasi iba po yung lote yun. Pero magkalapit lang po yun. Anyway, Congressman Marco. Anyway, I have received the letter reply before Congressman Marco will proceed. I have received the letter reply coming from the DA and the DAR. From the DA. O nag-certify sila, walang certification coming from the DA with regards to the reclassification. Inamin niya yan kanina ni Ms. Pangilinan, yung kay Diyang, wala ring certification for reclassification. Yung DA nandito. But anyway, in the next hearing, ang DAR. Anyway, in the next hearing, we will invite the DA and the DAR. Kasi carpable land yun sa'yo, Ms. Pangilinan, di ba? History niya, carpable land. Please. Yes, Your Honor. Oh, yun, kailangan mo ng DAR certification. Wala kang certification, yung kay Idiyang wala rin. Oh, now, why did Mexico Pampanga Municipality, without the presence of those documents, hindi nyo hawak-hawak, binili yung lupa? May problema kayo dyan. Congressman Marcoleta, please proceed. Yun nga yung sinasabi natin kanina, Mr. Chair. Madam, kasi baka nakukonfuse ka, yung reclassification, hindi pareho ng conversion. Okay. Reclassification, ito yung sa LGU. Yung conversion, DAR. Ngayon, legal requisite yung conversion kasi nga agricultural and carpable yung lupa mo. So, merong konting problema. Ikaw ba, Madam Pangilinan, ay supplier ka ng medical equipment sa Community Hospital ng Mexico? Yes, Your Honor. Okay. Mr. Assessor, kasi baka nagkakaroon tayo ng confusion. Alam na natin yung sinabit mo dito, yung tungkol sa bilihan ni Mr. Yang at saka si Madam Pangilinan. Ang sinasabi nating records of sale, ibang pagbibilihan ng mga ibang tao na bigyan mo kami ng ganong, kahit hindi na yung mismong deed of sale, yung siguro makita lang natin si X and Y nagbilihan sa lugar na yon, si B and C nagbilihan, si ganito, ganyan, para makita lang natin na tama nga yung pagkakabili ng 2,950. Yun lang naman. Your Honor, meron po akong sinadmit. Ito po.
Meron po kami sinabi na comparative sales, record of sales po nandito. Ano yung sinasabi niyang ikaw na magkwento sa amin, ang nakalagay, anong nakalagay, anong date, anong lugar? Asan yun? Meron ka sinasabi kanina 2019, ano yun? Yung comparable sales po, yung deed of sale. Ha? Yung deed of sale po, comparable sales. O magkano? Iba-ibang, dalawang lote po yun. O magkano yun? Magkano yung nabili? 1.7 po yung deed of sale. Per square meter. 2019. 2019 po. Doon sa lugar na yon. Opo. So paano nakabili ng 300 pesos si Mrs. Pangilinan? Kung Baka at that time, 2019, baka 1.7 siguro- na pala per square meter. Baka siguro, Your Honor, matagal na pong nabili yan. No, baka hindi pa nakagawa Hindi yung nga, paslot nun. July 11, 2022, yung record dito Baka, Kaya nga naguguluhan kami. Gusto namin kayong tulungan pero kayo itong hindi makapagsalita ng tama. Paano mangyayari yon? Binili niya July 11, 2022, 300 pesos. Nagpapakita ng record of sale 2019, 1,700 pesos. Sino maniniwala sa atin dyan? Ngayon, kalimutan muna natin yan. Siguro ang magpagbasihan na lang natin, Mr. Chair, na yung record of sale na lang ng Register of Deeds. Na Madam Register of Deeds, if you please can submit to us records of sale in your office for us to be able to determine the validity and even the legality or regularity of the price within Municipality of Mexico and the two sellers of land, Madam. Yes, Your Honor, we submitted already all the records regarding the history of the title and all the deeds of sales and tax debt. Between Moises Bondok, Arnel Pangilinan, and Sonia Hindi, Pangilinan. Madam, alam na po natin ang presyo nun. Opo. Alam na natin. Ang sinasabi natin, yung bilihan po ng Mexico between Mr. Yang and spouses Pangilinan noong February, alam namin yon. Pero yung mga nagbilihan ng mga tao doon sa lugar na yon, let's say February or March, para malaman natin kung comparable po yung presyo. Yun lang. And unfortunately, Your Honor, it's the assessor's office that have the actual and current record of all the sales. Hindi nga niya 2019 na sinasabi niya, mas mataas pa nga doon sa pagkakabili ni Mrs. Yeah. Pangilinan. Kaya nga sa'yo na lang kami Yes, Your Honor. Will you coordinate with the Municipality Assessor of Mexico para magkaintindihan na? Your Honor, I'll be suggesting one option. That is to direct the LRA to extract records of sales in the year 2003. Why don't you do that? Request to the LRA. Your Honor, I cannot do that without a subpoena from this honorable body because it is within the jurisdiction of the honorable administrator to do that. As a Register of Deeds, I cannot just request for documents extracted from our database. So hindi mo man lang matetext yan na nag-attend po ako ng hearing, sana po mapagbigyan yung kailangan pa na. I tried it po pero doon sa level nung nag-e-extract but they will not do it without the express directive from the Office of the Administrator. Sige, Mr. Chair. Lang natin. Before we proceed, Congressman Coleta, with regards to the LRA issue, COMSEC is directed to send a letter to LRA requesting all the documents that was requested by Congressman Marcoleta. Thank you, Your Honor. So balik na po tayo sa pinakahuling-huling issue na lang. Sino po yung legal officer ng Mexico? Legal officer, please identify yourself, then occupy the seats. Please proceed. Lahat. I used to be the legal officer of Mexico, but I resigned for personal reasons effective October-November 2022, Your Honor. And I'm now the legal consultant, one of the legal consultants, Your Honor. So before November 2022, you were still the legal officer of Mexico, Pampanga. Yes, Your Honor. Ngayon, yung panahon na yon, nakikipagtawaran ng inyong mayor doon sa dalawang seller. Tama? Yes, sir. Nandun ka pa.
Yes, Did sure. you not advise the good mayor and the Sangguniang Bayan of Mexico that there is another way to acquire those lands? Makakatipid tayo kasi masyadong mahal ang benta ni Mr. Yang at saka ni Mrs. Pangilinan. Did you not advise the mayor? We advise the Honorable Mayor, Your Honor. Kaso po, Your Honor, if I may explain, we believe that this is a negotiated sale. Under the law, as far as I know, Your Honor, kapag po hindi lang pumayag, and nakita naman po namin, Your Honor, that the mayor did his best to bargain and negotiate actually with the price. Kaso minsan po may mga buyers na despite the price na pwede po namin gawin or despite the expropriation proceedings na kailangan po, nakita po namin na within the range naman po yung price na hinihingi ng seller at owner in the person of Ms. Pangilinan. You are not answering my question, madam. Tinatanong ko lang kung in-advise mo si Mayor. Yes, Your Honor, we did. I am not asking you what happened after advising the Mayor. Anong sagot sa'yo ni Mayor nung in-advise mo? Mayor, pwede mong gamitin yung Section 19 ng ating Local Government Code, Republic Act 7160. Makakatipid tayo rito. He also considered the same, Your Honor. He accepted our advice and we believe, Your Honor, and trusted him na nag-usap po sila ng seller. Hindi ko maintindihan eh. Kasi kung in-advisean mo si Mayor, Mayor, nandiyan ka naman. Halimbawa, binili ninyo ng in-expropriate ninyo. Sabi mo kay Mrs. Pangilinan at saka kay Mr. Yang, pasensya na po talagang kailangan namin yung lupa na yan. At talagang dapat naming ilipat ang aming munisipyo at iba't ibang pasilidad. Sagot ko po yan sa ating mamamayan ng Mexico. Ngunit dahil hindi naman po namin kakayanin yung masyadong mahal na pera na yan, napakarami naming gastusin din, i-expropriate po namin ang lupa. Kung in-expropriate ninyo halimbawa at 500 pesos per square meter, yung pong binili nyong 17,869 square meters at saka isang hektarya kay Mr. Yang. Alam po ba ninyo kung magkano natipid niyo? 65,598 pesos, 598,700 pesos. 65,500,000 ang magtitipid natin. Attorney, ito yung sinasabi ko. Kung ito yung ginamit ninyo, ayaw po ba niyo makatipid na 65,000? 65 million? Nasa lugar po kayo. Batas po ito. Pero ang ginawa po ninyo, pinursigi pa po ninyo na kahit na napakamahal. Ito yung sinasabi ko kay Aling Puring eh. Mr. Chair, banat na siya ng banat sa atin. Kagaya ng paunang salita mo na parang minamak niya yung, it's a mockery. Aling Puring, kung nakikinig ka man, ang gusto ko lamang naman at ng committee ito, nakatipid sana kayo ng 65 million pesos. Pera ng Mexico, Pampanga. Hindi ko po sinasabi sa inyo na bumili kayo at 18 pesos per square meter. Huwag niyo po kaming insultuhin. At saka bakit Aling Puring, kung sino ka man, palagay ko nandito yun eh. Ginamit niya lang ang pangalan na yun eh. Bakit tinatak mo yung mga members ng Sangguniang Bayan ng Mexico? Ang isang nakita ko, hindi ako marunong dyan pero pinagtyagan ko ng aralin eh. Si Konsehal Napaw. Andyan po ba si Konsehal Napaw? Napaw? Di ba, Konsehal, kapag ka tinag ka, ang ibig sabihin eh, friend mo? O di friend mo si Aling Puring? Please, occupy the seat in front and answer the query of Congressman Marcoleta. Puring Punsalan ang pangalan niya. Pero ang ginagamit niyang litrato,
si Mayor Tungmang. Ba't naman niya ginagamit ang mukha ni Mayor Tungmang? Alam ko, hindi siya inauthorize. Tinataggan niya palagi. Opo, totoo po yan, Your Honor. So friend mo si Aling Puri? Opo, Kilala mo? hindi po. Facebook lang po siya, friend ko siya. Meron bang magkaibigan na hindi magkakilala? Sa Facebook po, marami po siya. Bahala ka na dyan. Kung sinong maniniwala sa'yo. Sa Ano? FB po kasi. Magpakita ka naman, Aling Puri. Gusto rin naman kitang makilala. At alam ko naman, gusto mo rin namang magkatulong-tulong tayo. Pera ninyo ito eh. Pera po ninyo ito. Mr. Chair, initially, tingnan po ninyo, I personally believe, Mr. Chair, that the sale between Mr. Yang and the spouses Pangilinan and the municipal government of Mexico, Pampanga, was not done at arm's length. Meaning, it has all the indications of bad faith. From the plan to transfer the municipal building and other facilities, the lack of due diligence in considering its loan for that purpose by the Development Bank of the Philippines, the unconscionable price of the land's purchase, to the possible bypassing of land reform laws and appearance of land speculation. For this reason, Mr. Chair, I respectfully move. The committee recommends to the Commission on Audit to conduct a special fraud audit pertaining specifically to the purchase of these lands between the sellers and the municipality of Mexico, Pampanga. Corollary to this motion, Mr. Chair, I will also strongly move to recommend to the Board of DBP to cancel the approval of the loan it intends to grant to the municipality of Mexico, Pampanga. I so move, Mr. Congressman Marcoleta, the DBP is has not yet arrived, but and at the same time, we will only entertain one motion per subject matter. So the first. It's only one motion. It's only corollary to that motion. Kasi yung DBP. Anyway, we have to wait first the DBP. Baka makalimutan ko lang, Mr. Okay, Chair. Kasi duly noted. if it is arm's length, we would like to prove that all the actors, the seller and the buyer, as well as the financing entity, which is DBP, they should have acted independently among themselves nang walang pressure from anybody. Please proceed. Mr. Chair, kanina po kasi nung tinatanong yung treasurer ni Congressman Ako, nagsorry nga siya, hindi pala sa savings kundi sa continuing appropriation. Itinama naman niya po, di ba? Nagsimula po sila ng 2016, may pangarap na pa sila na i-transfer lahat ang mga pasilidad nila, including the municipal building. At sabi ni ex-Vice Mayor kanina, nag-appropriate pa nga sila tungkol sa lote. Pero yon 2016, 17, 18 hanggang 20 siguro. But hindi naman ini-specify, kaya tinatanong ni Congressman ako, pinispecify niyo ba kung anong lupa ang bibili niyo? Hindi naman pala nilagay doon. So Mr. Chair, kung 2016 pa pala, iniisip na nila na bumili ng lupa para nga sa paglilipat ng kanilang munisipyo at kaugnay ng mga pasilidad, bakit hindi pa nila tinawaran noong pang 2016, 2017 kung sino man yung may-ari ng lupa na yon? Ang may-ari ng lupa, Agapito Bondoc at saka Rivera. Hindi na sana si Mr. Yang ang nakabili noon, direkta na sanang binili ng munisipyo. Siguro nung panahon na yon, baka nabili pa nga siguro ng baka 100 pesos lang kasi binili ni Mr. Yang 300 pesos per square meter. Madam Treasurer, ganun pala yung gusto nyong gawin and you engage in continuing appropriation. Bakit hindi pa kayo nagpakaaga na bilhin yung mga lupa na tinatarget ninyo na paglilipatan ng mga pasilidad at inabot pa kayo
ng 2022 na kung saan na-reclassify pa yung mga lote at napamahal nga kayo. Bakit ganon? Please answer the query. Apo. Noong po kasing 2019 dahil po nagka-pandemic, wala pa naman pong development doon eh. Lalo na po yung club namin, na-approve pa lang po ng 2019 yung comprehensive land use plan namin. No? Hindi nga, nag-appropriate na nga yung treasurer kanina. Sasagot niya kay Kong Akop, 2016 pa talagang nag-iisip naman sila na makahanap na nga ng magagamit. Tama naman yung kanyang approach eh. Dahil bibili nga kayo ng lupa na paglilipatan, nagsimula siya ng 2016. Wala pong location po noon, Your Honor. Wala. Plano pa lang po. Hindi nga, noong 2019 nga, meron na si Vice Mayor, naka-appropriate na nga eh. Kaya lang, sinabi niya lang lot, pero hindi nga in-specify kung aling lote. Pero kung meron kayong land use plan na natapos 2019, meron po, Your Honor. alam mo, nabibili na kayo ng lupa by 2019. Meron kayong land use eh. Opo, nasa plano po yun. Nasa plano diba po nasa namin. plano nyo na yun? Opo, nasa plano po namin. At nagko-continue na bago pa mag-pandemic. Pandemic kasi 2020 naman eh, di ba? Sa mga kapatid, meron na kayong naipon from 2016, 17, 18, 19, 4 na taon yon. Ang tinatanong ko, bibili naman pala kayo ng lupa at nakalagay nga sa inyong CLUP. Bakit hindi pa kayong nakipag-unahan na bumili sa lupa ni Mr. Agapito Bondok at saka yung Rivera at hinintay pa nyo si Mr. Yang na siya pang bumili at pagkatapos hinintay nyo pang i-reclassify ni Mr. Yang at saka ng mag-asawang Pangilinan bago ninyo binili sa kanila? Yun ang tanong eh. Para kasing merong pagkakaintindihan na naghintayan, nag-speculate kayong lahat na kailangan bago natin bilhin yan eh, nasa pinakamataas na presyo yung lupa bago natin bilhin. Parang hindi naman po tama yung direction ninyo eh. Yun ang tanong. So na lang po kung may mga lapses po kami. Yun na nga. Kaya lang, ang sorry dito, tinatanggap namin yun. Ang problema, sabi ng treasurer kanina, sa maliit po naming pera ay nakuha po naming bayaran po yung lupa nung dalawa. Meaning, Mr. Yang at saka ni Pangilinan. Hindi po ko konting pera yun, 80 million po yun eh. Ang sabi ko nga kanina kay Mayor Tumang, kung ginamit niya lang yung eminent domain, nakatipid kayo ng 65 million pesos. Yun po yung gusto kong ipaintindi. At ako nagpapasalamat. I will take this take advantage of the manifestation made by the officer from the DBP. Earlier, Madam, this representation made a corollary motion recommending the cancellation of the loan of the municipality of Mexico. At salamat po, bago pa po namin pala ma-recommenda, naunahan nyo na kami na inisip nyo na rin po palang kanselahin based on material information that you have obtained from the series of hearings from this. Kasi po yung official ninyo dati naman kasi, nakikipag-debate pa kay Congressman Barzaga. Sinabi na nga ni Congressman Barzaga at saka ni Congressman Akop, hindi mo pwedeng palitan yung Section 11. Nandun po yung criteria. Nagpapalusot pa kasi sabi niya, hindi po nakalagay naman maybe. Kaya napilitan po ako na, sige, palitawin mo yung maybe. Pag nakita mo yun, nakaalis na ako. Hindi na ako magpa-participate sa pagdinig na ito. So nag-sorry. Isipin po ninyo, ma'am, na-reclassify under several irregularities. Walang conversion. This is covered by CARP. Wala no public hearing. Yun nga po sinasabi namin, imbes na mangutang sila sa inyo, the mayor, the good mayor, could have exercised the power of eminent domain. Meaning to say, he can expropriate the lot. At yun po ay nasa katwiran. Kahit na sino ay walang magdidemanda sa kanya. Talagang tama lang ang gagawin niya. Because it is for public purpose
and for public good. At miski ang committee ito will probably send him congratulatory message kasi yun ang tama na paraan na gagawin niya. Pag in-expropriate niya, basta sinabi niya doon sa may-ari, swerte nga si Mrs. Pangilinan, hindi niya ginawa yung, oh, Madam Pangilinan, tumatawad ako sa iyo ng 350 pesos, ayaw mo, tinaasan ko sa 500 pesos, ayaw mo pa, then I will exercise the power of eminent domain. Ito yung babayad ko sa iyo, 500 pesos per square meter, hindi ka naman siguro malulugi na yan because binili mo lang naman ng 300 pesos. So kumita ka na ng 200 pesos per square meter. So magkano po matitipid ng munisipyo ng Mexico? 65 million po. Yan po yung aking dinidistinggi. Pagkatapos, yung po kasing opisyal ninyo, nung kinocompute namin yung net debt servicing capacity, which is only 20% ng regular income. Ayun, sinabi niya, napalitaw naman niya, 700 something million. 20% of that is 147 million pesos. At sinasama pa niya yung net borrowing capacity. The law does not include the net borrowing capacity of a municipality. The law simply says 20% of the regular income of the municipality. Let us be guided by the law. In order to protect public money belonging to the people of Mexico, Pampanga. Salamat po sa ginawa ninyo. I think this is an act of patriotism. This is an act devoted to the good of the country, Madam. Salamat po, Mr. Chair.